Yan. So last Sunday, sinimulan natin yung ating series na pinamagatan natin The One. Sabi mo sa kanya mo, The One. Sino ba talaga yung The One? So Jesus is our main message. Siyempre ating subtitle. Na kaya po natin pinag-aaralan ng series na to, na ang main focus natin, mailagay po natin, may balik po natin na si Jesus yung ating main focus. Si Jesus yung ating main message. Ano? Sa lahat po ng ginagawa natin, dahil kay Jesus. Lahat po ng meron tayo, dahil kay Jesus. Lahat po ng pinag-uusapan natin, ibabalik natin palagi kay Jesus. Sino po? Jesus. So pag-uusapan natin, sa mga pagsasama po natin, hanggang pagputi ng buhok natin, hanggang pagmatay natin, ano? Sa mga, marami tayong pag-uusapan. Sa mga every Sunday, every cell group, pag nag-discuss tayo, pag-usapan natin Word of God, mapapag-usapan po natin yung mga tungkol sa relationships, tungkol sa family, tungkol sa finances, tungkol sa career, mapapag-usapan natin mga doktrina, pero ang main topic pa rin natin, si Jesus. Sabi katabi mo ulit, Jesus. No? Wala tayong gagawin, wala tayong ituturo na labas kay Jesus. Lahat yun naka-apply kay Jesus. Ano? So, ganun po yung ating batayan po. Ano? Kahit saan po kayo mapunta, kahit saan tayo makarating, paano mo malalaman kung yung church ay totoong sumusunod sa Panginoon? Paano mo malalaman yung church totoong galing sa Lord? Pag si Jesus ang pinag-uusapan. Ano? Kasi pwede pinag-uusapan Bible, pero hindi si Jesus. Pwede pinag-uusapan doktrina, pero hindi si Jesus. No? Importante po yung doktrina. Hindi po natin sinasabing hindi importante yung doktrina. Importante yung doktrina. Pero pag doktrina lang, hindi ka nang mapapalapit sa Lord. Pag doktrina lang, hindi tayo masisave ng doctrine. Hello? Hindi ka dadalhin ng doktrina sa langit. Ang magdadala sa atin sa langit, si Jesus. So, hindi sinasabing hindi importante yung doktrina. Importante po yung doktrina, pero it goes beyond doctrine. It goes beyond the church. It goes beyond sa denomination. It goes beyond sa board, sa leadership ng church. Importante po si Jesus. Nagbibuild tayo ng relationship, hindi sa doktrina, hindi sa church. Ano? Nagbibuild tayo ng relationship kay Jesus. Kasi naniniwala tayo, ang namatay sa cross, ang namatay po sa cross, hindi doktrina. No? Ang namatay sa cross, hindi church. Hindi yung pastor natin. Ang namatay sa cross, si Jesus. Kaya po si Jesus yung focus natin. Si Jesus ang pinag-uusapan natin. Lahat ng ginagawa natin, para kay Jesus. Nakuha pa natin? Kung sinusunod natin yung doktrina natin, pinag-aaralan natin yung doktrina, kung loyal tayo sa church, loyal tayo sa leader natin, dahil din kay Jesus. Maliwanag po? Ano? So, hindi natin pwedeng ilabas si Jesus dun sa mga pinag-uusapan natin. Hindi po yung pinaka-point natin dun sa gusto natin pag-usapan. Pag sinabi natin Jesus is our main message, kaya po tayo nag-aaral, kaya tayo nagpapakabanal, kaya tayo nag-church, kaya tayo nagsiserve sa Lord dahil kay Jesus. Hindi natin ilalabas si Jesus sa mga bagay na ginagawa natin. Nakuha po natin? Yan. So, punta tayo sa topic natin this morning. John chapter 12. Basahin mo natin sa verse 44. Sabi yan, 44 hanggang 50. Basahin po natin 1, 2, 3, go, sabay-sabay. Then Jesus cried out, "Whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me." Yan. So, tuloy natin. The one who looks at me is seeing the one who sent me. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person, for I did not come to judge the world, but to save the world. No? Sabi yan, there is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that His command leads to eternal life, so whatever I say is just what the Father has told me to say. So lahat po yan, sino nagsabi? Si Jesus. Ano? So pinag-aralan na po natin last Sunday, si Jesus, Diyos siya, tapos nagkatawang tao. Pinanganak ng virgin. Pinanganak sa isang virgin na si Mary. So pinanganak siya, naging tao siya, hindi niya ginamit yung privileges, yung glory ng isang Diyos. Nung bumaba siya sa earth, tao talaga siya. Nagsimula sa baby,
tapos lumaki ng lumaki, hanggang 30 years old, nagsimula siya ng ministry, tapos namatay siya sa cross, kung 33 years old na siya. Ano? Tapos doon sa 3 years na ministry niya, ginagawa niya, nagtuturo siya, nagpipreach siya, may mga sinasabi siya, naglilingkod siya, tapos gumagawa siya ng mga miracles. No? Nagpagaling siya ng mga patay, bumuhay ng mga patay, nagpagaling ng mga may sakit, ano? Yung mga bingi nakalakad, yung mga pilay nakadinig, ay baliktad. Yung mga bingi nakarinig, yung mga pipi nakapagsalita, yung mga pilay nakapaglakad. Ano? Gumawa siya ng mga miracles, yung tubig, ginawa niyang wine. Nakalakad siya sa tubig, yung bagyo, pinahinto niya. Yung pagkain, yung tinapay, yung isda, pinarami niya. Nakapagpakain siya ng 5,000 men, nakapagpakain siya ng 4,000, 2 beses niya ginawa yun. No? So, marami siya mga ginawa. Pero tignan niyo po yung sinasabi sa John chapter 12, bukod dun sa mga ginawa niya, meron siya sinasabi, meron siya kine-claim. Ano? Sinasabi niya, kung sino may naniniwala sa akin, naniniwala dun sa nagsugo sa akin, dun sa nagpadala sa akin. Yun yung claim niya. So this morning, we will be talking about His mission. Sabihin mo, His mission. His mission. Ano ba yung mission ni Jesus? Ba't siya bumaba sa earth? Ano? At paano natin maiintindihan yung mission ni Jesus? Last Sunday, pinag-usapan natin His mindset. Ngayon, His mission. Bakit siya bumaba sa earth? Ano yung sinasabi niya? Ano yung mga tinuturo niya? Ano ba talaga? Ano yung purpose niya? Ba't siya gumawa ng miracles? Ano yung mission niya? Ba't siya namatay sa cross? Ano? So yun yung pag-uusapan po natin this morning. Para natin maiintindihan yung mission ni Jesus Christ. No? So ang mission niya, mamatay sa cross, bayaran yung kasalanan natin, ibalik tayo sa kingdom ng Panginoon. Ano? Kaya importante po, mabalik tayo sa kingdom ng Panginoon. Pero bukod doon, meron siyang meron pa siyang gusto na ipaunawa sa atin. Nakuha po natin? Ano? So para naman natin maintindihan yung mission of Jesus Christ. Unang point po natin, sabi niya, believe and trust in Him. Believe and trust in Jesus. No? So si Jesus yung pinag-uusapan natin, ha? So believe and trust in Him. Maniwala tayo, magtiwala tayo kay Jesus. Sabi niya sa verse 44, John chapter 12, verse 44, then Jesus cried out, whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me. Ano? So, laliman po natin yung, pag binabasa po natin yung Bible, kailangan po, lalaliman natin yung understanding natin, na hindi na natin siya binasa ng gano'n, iintindihin po natin, para mas makita natin talaga ano yung sinasabi ni Jesus. No? So, sinasabi ni Jesus, sino man? Sabi mo sa tanong, sino man? Whoever. Kahit sino, mayaman, mahirap, matanda, bata, kahit sinong maniwala kay Jesus. So, importante po, maniwala kay Jesus. Ang mapupunta sa langit, ang maliligtas, ang mababayaran ng kasalanan, yung naniniwala. Sundan po natin? So, kailangan naniniwala tayo. Importante yun. Yun lang po yung kailangan nating gawin. Kailangan lang nating maniwala. Ano? Tapos, walang pinipili dyan. Lahat pwede. Basta maniwala ka lang. So, ang hindi mapupunta sa langit, ang hindi maliligtas, yung hindi maniniwala. Nasunod po natin? Ano? So, sabi ni Jesus, whoever believes in me, hindi lang sa akin naniniwala, kundi naniniwala doon sa nagpadala sa akin. Naniniwala doon sa nagsugo sa akin. Sino man nagsugo kay Jesus? Sino nagpadala kay Jesus? Si God the Father. Ano? Tayo po naniniwala sa Trinity, naniniwala po tayo sa Godhead. Na ang Diyos, iisa lang ang Diyos, pero existing in 3 persons. May God the Father, may God the Son, may God the Holy Spirit. Lahat sila Diyos, tatlo sila, pero isa lang ang Diyos. Ang God the Father, iba sa God the Son, ang God the Son, iba sa God the Holy Spirit. Pero united sila, iisa sila. No? So, mayroong God na nandun sa, nung bumaba si Jesus sa earth, siya yung God the Son, mayroong God na nandun sa langit, si God the Father. Pero iisa lang sila. Tapos si Jesus, nung bumaba siya sa earth, di ba, nung binautismo siya si John the Baptist, nakita ni John the Baptist, mayroong bumaba na kalapati. Ano? Itsura kalapati. Bumaba kay Jesus. Yun po si God the Holy Spirit. So, ang nag-empower kay Jesus para magawa niya mga miracles, para ma-overcome niya mga temptation,
para magawa niya yung mga pinapagawa sa kanya ng Lord, si Holy Spirit. So sila ni Holy Spirit, si Jesus, ine-empower siya ni Holy Spirit para magawa niya yung mga ginagawa niya. Tapos sinasabi niya, yung lahat ng mga sinasabi niya galing sa God the Father. Nakuha po natin? No? So, naniniwala tayo, one God existing in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So makita po natin, sabi ni Jesus, yung naniniwala sa akin, naniniwala din sa God the Father. So maraming tinuro si Jesus, marami siyang mga sinabi. Doon sa 3 years na ministry lang, pero ang daming nasulat tungkol sa mga sinabi niya. Yung buong New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, tungkol sa buhay ni Jesus, tungkol sa mga tinuro ni Jesus. Tapos yung Acts, hanggang sa Revelation, tungkol kay Jesus pa rin yun. Ano? Tapos hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yung mga sinabi ni Jesus, mga ginawa ni Jesus. Marami siyang sinabi. Meron siyang sinabi tungkol sa marriage, meron siyang sinabi tungkol sa forgiveness, tungkol sa kingdom ng Panginoon, meron siyang sinabi tungkol sa justice, tungkol sa pera. Ano? Pero, yung pinaka-importante, yung mga sinabi niya tungkol sa kay God. Meron siyang sinabi tungkol kay God, meron siyang sinabi tungkol sa sarili niya, meron siyang sinabi tungkol sa Holy Spirit. Sabi niya, pag ako umalis, kailangan kong umalis. Pag hindi ako umalis, hindi bababa si Holy Spirit. Pag umalis ako, ipapadala ng Panginoon sa inyo si Holy Spirit. So, meron siyang sinabi tungkol sa Holy Spirit. Meron din siyang sinabi tungkol sa heaven. Nasusunod mo natin? Kung binabasa yung Matthew, Mark, Luke, John, marami siya sinabi. Sinabi niya, babalik ako, mag-prepare ako ng mansyon sa langit. Tapos susunduin ko kayo, dadalhin ko kayo dun sa mansyon na ginawa. So sinabi niya tungkol sa heaven. Tapos meron din siya mga sinabi tungkol sa hell. Kaya po natin naiintindihan yung hell. Kaya tayo nagkaroon ng concept tungkol sa hell. Kaya tayo nagkaroon ng malinaw na understanding tungkol sa impyerno kasi sinabi ni Jesus. Nasundan niyo ba? Hindi po yung hell, hindi pa siya malinaw na concept sa Old Testament. Pero sa New Testament, kaya natin naintindihan yung ano yung hell kasi sinabi ni Jesus. Siya yung unang nagturo tungkol sa hell. Ano? Pag hindi naniwala kay Jesus, pupunta ka doon sa dagat-dagat ng apoy, pupunta ka doon sa lugar na yung maraming nag-iiyakan, maraming mga yun, sinabi ni Jesus yun. Meron mga, yung kakainin ka ng mga worms na hindi namamatay. In-explain ni Jesus yun. Ano? Nalala niyo yung kwento ni Lazarus tsaka yung mayaman? Ang nagkwento nun si Jesus. Ang nag-explain nun si Jesus. So, naintindihan natin yung mga ganung bagay, naintindihan natin yung tungkol sa kasalanan, tungkol sa righteousness, dahil sa mga sinabi ni Jesus. Ano? So, kaya po sinasabi ito, kasi kailangan po natin maintindihan, kailangan po, ang sinasabi ni Jesus, maintindihan po natin yung bigat ng mga tinuturo at sinasabi ni Jesus, na kailangan po natin maniwala sa lahat ng sinabi ni Jesus, sa lahat ng tinuro ni Jesus. Nakuha po natin? Kasi pag naniwala ka, pinaniwalaan mo yung sinabi ni Jesus, pinaniwalaan mo yung tinuro ni Jesus, ang katumbas na nun, kasi bigat na yun, nang naniwala ka kay God the Father. Nakuha po natin? Ano? Pag pinakinggan mo si Jesus, pinaniwala mo si Jesus, kung nabuhay ka ng panahon ni Jesus, ano? Kung nakinig ka kay Jesus, naniwala ka kay Jesus, ang bigat noon, naniwala ka sa Diyos. Naniwala ka sa God the Father, na sumubo sa Kanya. So, ganun din sa kabilang side doon, nasunod po natin, kabilang side doon, pag hindi ka naniwala sa tinuro ni Jesus, pag hindi ka naniwala sa sinabi ni Jesus, pag hindi ka naniwala sa mga kiniklaim ni Jesus, hindi ka naniniwala sa Diyos. Ganun siya kabigat. Nasundan po natin? Ganun patindi yung statement ni Jesus na whoever believes in me, does not believe in me only, but believes in the one who sent me. Ano? So, maniwala tayo sa lahat ng sinabi ni Jesus tungkol kay God. Maniwala tayo sa sinabi ni Jesus tungkol sa sarili niya. Maniwala tayo sa sinabi niya tungkol sa kanyang misyon, sa kanyang pinanggalingan. Sabi ni Jesus, galing ako sa langit. No? Pag pinaniwala natin, naniniwala tayo sa Diyos. Maniwala tayo sa mga tinuro niya. Maniwala tayo sa kanyang mga works, sa kanyang miracles. Sabi niya, galing siya sa langit. Sabi niya, sinugo siya ng Diyos.
galing siya sa Diyos. Sabi niya, appointed siya, ordained siya ni God. Maniwala po tayo doon. Sabi niya, nagsasalita siya para sa Diyos. Kung ano yung sinasabi niya, galing sa Diyos. Sabi niya, nandito siya para i-represent si God. So lahat ng mga sinabi niya, paniwalaan natin. Sabi mo sa tabi mo, maniwala. Ano? Bakit ba gusto siyang patayin ng mga tao? Tayo po, alam natin, kaya siya namatay sa cross para bayaran yung kasalanan natin. Pero bakit yung mga tao at that time, bakit galit na galit kay Jesus? Bakit siya gustong patayin? Bakit siya gustong ipapako sa cross? Dahil ba sa tinuro niya? Dahil ba sa mga miracles na ginawa niya? Iba talaga yung reason. Sundan niyo ba? Kaya po siya gustong patayin. At gigil na gigil yung mga religious leaders na ipapako siya sa cross. Kasi, kine-claim niya na Diyos siya. Yan po yung main reason kung ba't siya gustong patayin ng mga tao. Yun yung main reason ba't galit na galit sa kanya yung mga religious leaders. Kasi, sinasabi niya Diyos siya. Kung miracles lang yung ginagawa niya, at propeta lang siya, at nagtuturo lang siya, hindi siya papapatayin ng mga tao. Hindi siya ipapapako sa krus ng mga tao. Kaya po, ang galit na galit sa kanya yung mga religious leaders, kasi kine-claim niya na siya ay Diyos. Kine-claim niya na siya, galing siya sa langit. Naintindihan po yun ng mga tao at that time. Ano? Kaya po yung mga nagtuturo ngayon na hindi Diyos si Jesus. Sinasabi si Jesus ay tao lang. Huwag po kayo maniniwala doon. Kasi ang main reason kaya siya namatay sa cross, kaya siya gustong patayin ng mga tao, kasi nga, kinlaim niya talaga. Sinasabi niya talaga sa mga tao, Diyos ako. At naintindihan niya ng mga tao. Kaya yung mga Hudyo, naintindihan nila yun, kaya gusto nilang patayin si Jesus, hindi pwedeng ito yung Diyos. Nakuha po natin? Ang mga Hudyo po hanggang sa panahon ngayon, hindi naniniwala kay Jesus. Hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus. Naniniwala si Jesus sila, si Jesus na buhay, si Jesus na matay, pero tao lang. Ano? Hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Messiah. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila na may papadala si God na anointed one. Hinintay pa rin nila ngayon kasi hindi nila pinaniwalaan si Jesus. Alam mo, pinakamalala, kung meron po kayo mga kausap na Hudyo ngayon, tinuturo nila sa mga bata, sa mga kapwa nila Hudyo, si Jesus ay nasa impyerno. At nakalubog sa dagat ng poops, ng gems. Ano? Ganyan yung tinuturo nila. Kasi nga, hindi nila pinaniniwalaan na Diyos si Jesus. Sundan po natin. Pero tayo, naniniwala tayo sa sinabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Siya ay galing sa Diyos. Siya at ang Ama ay iisa. Nasundan po natin? Ano? So, maintindihan po natin na ganun katindi, ganun kabigat yung sinasabi ni Jesus na ano man yung sinabi ko, ano man yung tinuro ko, ano man yung kiniklaim ko, pag pinaniwalaan nyo, naniwala din kayo sa Diyos. Kaya po yung hindi maniniwala kay Jesus, hindi mapupunta sa langit. Yung mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus, hindi makakapunta sa langit. No? Kasi kung sino maniwala kay Jesus, naniwala din sa Diyos. No? So, sabi na, whoever believes in Jesus will never be put to shame. No? Sino mang maniwala kay Jesus, hindi maipapahiya. So, tayo hindi tayo mapapahiya. Yung confidence po natin, na pupunta tayo sa langit, ano man yung mangyari sa atin, pupunta tayo sa langit, kahit mamaya paglabas mo dyan sa kalsada, yung dumaan ng mabilis na motor, kaya mabilis na e-bike, e-bike, nakitil yung buhay mo, alam mo, pupunta tayo sa langit, basta naniniwala kay Jesus. Yun yung confidence po natin. Ano? Walang duda yun. Hindi ka mapapahiya. Sa mo, hindi ka mapapahiya. Basta naniwala kay Jesus, nagtiwala kay Jesus, di tayo mapapahiya. Alam natin sa langit tayo pupunta. Marami na kami mga kakilala na meron kaming kaibigan po na kailan Friday ba? Kaya kaibigan na kinuha na ng Lord. May sakit kasi siya, mayroon siyang cancer, tapos kumalat na sa buto, hanggang namala. Tapos one day, yung Friday ng morning, hindi na siya nagising.
3 times po, bago siya mamatay, 3 times ay sinusundo na siya ng anghel. Tapos dinala na siya doon sa gate. Ano? Bumabalik lang siya kasi may nagpe-pray sa kanya. So narinig niya may umiiyak, narinig niya may nagpe-pray, bumabalik siya. Tapos ayaw siya papasokin sa gate. Nasabi niya sa mga nagbabantay sa kanya, sa family niya, huwag niyo na ako ipag-pray. No? Kasi sumusundo na ako eh, nandun ako sa gate eh. Ano? May sumusundo na sa akin, nandun ako sa gate, huwag niyo na ako ipag-pray, kaya ako bumabalik kasi pinag-pray niyo, i-release niyo na ako. Sabi niya doon sa kanyang family, release niyo na ako, gusto ka mamay. Tapos nung Thursday ng gabi, umuwi na kayo, huwag na kayo pag-pray, matulog na tayong lahat. Friday morning, yun, hindi na siya nagising. Ano? Sabi sa tabi mo, totoo ang langit. Totoo ang langit. Ano? Huwag na tayong, kumbaga, hindi tayo mapatay. Alam po natin na tayo pupunta, basta maniwala tayo sa Panginoon. Pero ang mabigat po nun, pag hindi naniwala kay Jesus, hindi makakarating doon. No? Kaya importante po tayo, kaya tayo nagsishare ng Word of God, kaya natin pinag-uusapan si Jesus, kaya natin pinag-aaralan si Jesus. Gusto po natin, tayo, hindi na tayo nakikinig sa church, gagamitin tayo ng Lord to win souls, to make disciples. Mag-share tayo ng gospel sa ibang tao. Kasi gusto natin yung mga ibang tao din, malaman din nila mayroong impyerno, mayroong langit, may kasalanan, may forgiveness. Mayroong buhay, may kamatayan. Gusto natin yung mga tao, yung mga kakilala po natin, makakilala sa Lord, makakilala sa Jesus, pumunta kasama natin sa langit. Ano? Hindi lang yung mga tao dyan sa paligid, even yung, lalo yung family natin, magulang natin, kapatid natin, anak natin, na gusto natin sila, madala din sila sa langit. Tapos yung mga co-workers natin, kasama natin sa work, kasama natin sa school, mga friends natin, yung kasama mong nagkakape, kasama mong kumakain ng masarap na pagkain, ano, dalhin natin, sama natin sa Panginoon. Pakilala natin si Jesus sa kanila. Ano? Hindi church ang nagliligtas, hindi yung pastor ang nagliligtas, ang nagliligtas si Jesus. Ang magdadala sa atin si Jesus. Nakuha po natin, ang tanging namatay sa cross para bayaran yung kasalanan natin, si Jesus Christ. Kaya po, Jesus is our main message. Importante pinag-uusapan natin si Jesus, importante pinipreach natin si Jesus, importante sinashare natin si Jesus. Kasi totoo ang impyerno, totoo ang langit, kahit hindi pa natin nakikita. Naniwala lang tayo dahil sinabi ni Jesus, dahil tinuro ni Jesus. Ano? Hindi naman natin nakita pa. Nakwento lang sa atin. Ako, hindi ko pa nakita. Ayaw ko pa naman makita. Marami pa akong gagawin. Ano? Pero kung kailan, anytime na kunin ako ng Lord, ready ako. Okay lang sa akin yun. No? Lagi ko sinasabi, yung pagtulog sa gabi, desisyon natin yun. Tama? Pero yung pagising sa umaga, desisyon yun ng Lord. Hindi mo alam kung magigising ka pa sa umaga. Yung pagpunta natin, paglabas natin ng bahay, decision natin yun. Ayun, nandito tayo ngayon, Sunday morning, nandito tayo sa church. Decision natin yun. Pero yung makauwi ka pa ng buhay, decision ng Lord. Ano? So, importante po, maniwala tayo kay Jesus para naman yung mangyari sa atin. Anytime na kunin tayo ng Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi lang tayo, kundi pati yung ibang tao na share na natin. Nakuha po natin. Huwag po, kaya lagi ko na sinasabi, huwag kayo sa akin maniwala. Maniwala kayo kay Jesus. Ano? Huwag tayo maniwala sa pastor, huwag tayo maniwala sa sinasabi lang ako kahit sino. Kung napanood mo sa YouTube, yung mga nagtuturo sa YouTube, huwag lang tayo itong maniwala. Maniwala tayo kay Jesus. Ano? Hindi, walang, yung sinasabi ko walang bigat. Ang may bigat yung sinasabi ni Jesus. Sundan po natin. So, gano'n katindi yung pinag-aaralan, yung faith po natin, yung belief natin is safe only in Jesus Christ. No? Ang pananampalataya po natin ay safe. Sabi mo safe. Safe. Pagdamay Jesus. Ano? Hindi sa doktrina, hindi sa church, hindi faith sa doctrine, hindi faith sa church, hindi faith sa pastor. Ang faith po natin safe lang para kay Jesus. No? So, ganun po ka-importante yung sinasabi ni Jesus. Whoever believes in me, believes in the one who sent me. Now, tandaan niyo po yan, John chapter 12. Sumunod po, na point natin. Look up and accept Him. So, kailangan maniwala tayo kay Jesus.
Magtiwala tayo kay Jesus, ipagkatiwala natin yung buhay natin kay Jesus. Pangalawa po, tumingin tayo, tanggapin natin si Jesus. Tumingin tayo kay Jesus, tanggapin natin si Jesus. Sabi niya sa next verse, no, the one who looks at me is seeing the one who sent me. Tumingin sa akin, nakikita din yung nagsugo sa akin. I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. Sinasabi ni Jesus, pag nakita mo na ako, nakita mo na rin si God. Pag tumingin ka sa akin, nakita ko na rin si God. Nakuha niyo? So, hindi lang siya bumaba sa earth. Hindi siya bumaba sa earth. Kaya po yung pinag-aralan natin last Sunday, yung humility na meron si Jesus. Hindi niya pinakilala yung sarili niya. Hindi yung sarili niya yung pinapakilala niya. Pinapakilala niya si God. Si God the Father. Ang nire-represent niya hindi sarili niya. Ang nire-represent niya si God the Father. Ganun katindi yung humility na meron si Jesus. So sinasabi niya sa mga tao, pag tinignan niyo ako, nakikita niyo si God. Pag nakinig kayo sa akin, ang pinapakinggan niyo si God. Pag naniwala kayo sa akin, ang pinaniniwalaan niyo si God. So nandito siya sa earth, bumaba siya sa earth para i-represent si God. Sunod po natin. Kaya po, si Jesus, siya po ay representative ni God. Intindihan po natin yun. Na ang ginawa ni Jesus, nirepresent niya si God. Ang purpose niya kaya siya bumaba sa earth, ang mission niya, kaya siya bumaba sa earth, ipakilala si God, represent si God, sabihin yung sinasabi ni God, ituro yung pinapaturo ni God, gawin yung pinapagawa ni God. Nakuha po natin? So, pag nakita natin si Jesus, pag tinignan natin si Jesus, nakikita na rin natin si God. Kaya po importante po na pakita natin, bakit natin sinasamba si Jesus? Bakit tayo nagpe-pray kay Jesus? Kasi po, pag nag-worship ka kay Jesus, nag-worship ka na rin kay God. Kasi nire-represent niya si God. Kaya tayo nag-worship kay Jesus, wino-worship na rin natin si God. Nagpe-pray tayo kay Jesus, nagpe-pray tayo in Jesus' name, kasi nagpe-pray na rin tayo kay God. Pag nakinig tayo kay Jesus, kay God tayo nakikinig. Pag sinunod natin si Jesus, kay God tayo sumusunod. Nasundan po ninyo? Kasi iisa lang sila, tapos nire-represent ni Jesus si God. Pag sinurrender natin yung life natin kay Jesus, isinuko natin yung buhay natin kay Jesus, kay God din natin sinusuko yung buhay natin. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Diyos mo, bilang Panginoon mo, tinanggap mo na rin si God na Diyos mo at Panginoon ng buhay mo. Ganun po kabigat yung sinasabi ni Jesus. Na pag naniwala ka kay Jesus, naniwala ka na rin kay God. Pag nag-obey ka kay Jesus, nag-obey ka na rin kay God. So, look to Jesus, look no further, look no farther, look for no other. Alam niyo ba yung ibig sabihin yung difference ng further at farther? Huwag na mas malayo, ano ba yung further? Huwag na mas malalim. Kay Jesus lang tayo tumingin, huwag ka lang tumingin sa iba. Sabi mo, huwag ka lang tumingin sa iba. Kay Jesus lang tayo titingin. Hindi tayo na may problema, tumingin tayo kay Jesus. Walang problema, kay Jesus pa rin tayo tumingin. Tama pa natin? Pag pangit yung nangyayari, tumingin tayo kay Jesus. Pag maganda yung nangyayari, kay Jesus pa rin tayo tumingin. Ano man yung meron tayong situation, meron tayo, kay Jesus tayo tumingin. Huwag na tayong titingin sa iba. Sabi ko na isang kami, huwag ka nang titingin sa iba. Yan, sige sabihin mo sa akin, huwag ka nang titingin sa iba. Jesus lang. Third point natin, hear and obey Him. Sabi mo sa akin, hear and obey. Hear and obey. Una, maniwala. Magtiwala tayo sa Panginoon, kay Jesus. Tumingin tayo kay Jesus, tanggapin natin si Jesus. Pangatlo, pakinggan natin. Tapos huwag na natin pakinggan, sumunod tayo. Sabi mo sa tabi mo, sumunod ka. Sumunod ka. Sabi niya, if anyone hears my words, but does not keep them. So, importante, hindi lang tayo nakikinig, pero kinikip natin. Ibig sabihin, sinusunod natin yung ating napakinggan. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person, or that I did not come to judge the world, but to save the world. So, ibig sabihin po niya mga kapatid, sinasabi ni Jesus, makinig tayo, tapos wag na natin pakinggan, sumunod tayo. Bakit? Bakit natin kailangan sumunod? Bakit po natin kailangan makinig? Bakit natin kailangan sumunod? Sabi sa kapatid mo, bakit? Bakit? Sabi niyo po, Pastor, bakit? Pastor, bakit? Kasi may judgment.
merong reality ng judgment na sinasabi si Jesus. So pag sinabi ni Jesus na may judgment, anong sabi sa atin? Maniwala tayo. Diba? Yun ang sinasabi ni Jesus. Kung makita niyo po, yung ilang verses lang, pag ninamnam natin, pag nilaliman po natin yung understanding natin, ang dami natin matututunan. Maniwala tayo sa sinasabi ni Jesus. Ano ba sinasabi ni Jesus? Mayroong judgment. Kaya natin kailangan sumunod, kaya natin kailangan makinig at sumunod kasi mayroong judgment. Na pag hindi ka sumunod pala, ano? Pag hindi pala ako nakinig, pag hindi pala ako naniwala, pag hindi ako sumunod, may judgment na katumbasyon. May consequence yung hindi ko makikinig. May consequence yung hindi ko pagsunod. Ano? Pag hindi ako nakinig at sumunod, may judgment. So, kailangan po, huwag ka lang makinig, sumunod tayo. No? So, huwag po tayo, hindi natin pupunuin yung church ng mga nakikinig lang. Ano, gusto po natin, nakikinig tayo, sumusunod tayo sa napapakinggan natin. Kasi may judgment. Tapos na pa sabi, sa verse 50, tanong pa tayo sa verse 50, I know that His command leads to eternal life. Ano? Pag sumunod ka at nakinig ka doon sa command ni God, sa command ni Jesus, anong consequence doon? Anong kapalit doon? Eternal life. Ano? So whatever I say, sabi ni Jesus, whatever I say is just what the Father has told me to say. Ganun kaganda, no? Yung sinasabi ni Jesus, lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng tinuro ni Jesus, lahat ng claim ni Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus, galing sa Diyos. Wala siyang sinabi na hindi galing sa Diyos. Kung ano yung sinabi niya, yun na yung galing sa Diyos. Kung ano yung inutos niya, galing din sa Diyos. Galing sa Ama. No? Whatever I say is just what the Father has told me to say. Kaya po kailangan, pag may sinabi si Jesus, ano gagawin natin? Maniwala. Ano? Pakinggan natin. Sundin natin. Kasi pag hindi ka sumunod, ano? Di mo pinaniwalaan, di mo pinakinggan, di mo sinunod, may judgment na kapalit. Pero pag pinaniwalaan mo, pinakinggan mo, sinunod mo, eternal life yung kapalit. Ano? Kung gusto po natin sama-sama tayo sa eternal life. Tayo din yung magkikita, tayo din yung magkakasama sa eternal life. Ano? Gusto mo kasama mo yung asawa mo, gusto mo kasama mo yung anak mo, magulang mo, magkakasama tayo doon. Kaya lang, kanya-kanya po yun, sabi ng kanya-kanya. Kasi yung pakikinig, tsaka yung pagsunod, kanya-kanya yan. Hindi porke ako nakikinig ako, sumusunod ako, tapos yung asawa ko, damay-damay. Hindi po eh. Kanya-kanya siya. Ano? Personal. Ako sumusunod ako, nakikinig ako, pero pwede yung asawa ko, nakaupo lang dyan, pero hindi pala sumusunod. Kasi kanya-kanya siya. Pero gusto natin ang prayer natin, yung mga pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kasama natin nagkakape, kasama natin kumakain ng masarap na pagkain, mga kaibigan natin, maisama din natin kay Jesus, maniwala din kay Jesus, sumunod din kay Jesus, para pagdating ng afterlife, ano, sabi sa may afterlife. May afterlife. Pagdating ng afterlife, ano, magkakasama tayo. Ano, hindi yung magugol, nasa si RG, nasa si Gwen, nasa si Charles, pati hindi ko makita dito, ako pala sa baba. Diba? Para sa baba. Magkasama kami, magkatabi kami nakikinig, baka pala hindi siya nakikinig, hindi pala siya sumusunod, kaya pala hindi ko siya makita. Ako, sana mag-ano mo. Gusto po natin, magkakasama tayo dito, magkakatabi tayo, nakikinig tayo lahat, tapos sumusunod tayo lahat. Kasi gusto natin magkakasama tayo sa after. Ano? Totoo yun, kasi sabi ni Jesus. Kahit hindi pa natin nakikita, kahit hindi pa natin napupuntahan, maniwala tayo dahil sinabi ni Jesus. Ganun katindi talaga yung sinasabi po ni Jesus. Kaya kailangan natin makinig kay Jesus, kailangan natin sumunod kay Jesus, kasi totoo yung sinasabi niya. Huwag mo nang subukan, kasi po pag namatay na tayo dito, wala na ng second chance. Ano? Ang chance po natin dito lang sa earth. Pag kinuha na tayo ng Lord, wala nang second chance yun. Hindi po tinuro ng Bible, hindi tinuro ni Jesus yung purgatory. Kaya hindi tayo naniniwala doon, kasi hindi tinuro ni Jesus yun. Ang tinuro ni Jesus, pag mamatay ka, kagaya nung sa kay Lazarus, tsaka yung mayaman, di ba? Yun ang tinuro ni Jesus. Basta namatay ka, diretso ka doon. Either doon ka sa kasama ka ni God, or doon ka sa mainit na lugar. Walang tinuro si Jesus tungkol sa purgatory. Ano? So,
No Jesus, no Jesus, no life. No Jesus, no life. No? Ang buhay ay na kay Jesus, ang eternal life na kay Jesus. Pag kinilala mo si Jesus, makikilala po natin yung buhay. Pag walang Jesus sa buhay mo, walang life sa buhay mo. Walang eternal life. Nakuha po natin? Ano? Panghuli na lang po, panghuling verse. No? So, in summary po, kailangan po natin gawin para maunawaan natin, maintindihan natin yung mission ni Jesus. Maniwala tayo kay Jesus sa lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang tinuro, lahat ng kanyang ginawa, paniwalaan natin. Look at and accept Him. Tignan po natin si Jesus kasi pag tinignan natin si Jesus, nakikita na natin si God. And then panghuli po, hear and obey Him. Huwag na tayo makinig, sundan natin yung sinasabi ni Jesus. Ano? Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 3, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. Ibig sabihin po na sa Old Testament. Sa Old Testament, nakikipag-usap si God sa pamamagitan ng mga propeta, sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon, minsan sa nakikipag-usap si God sa kidla, sa burning bush, ano? Kinakausap sa linigan sa malakas na hangin, ano? Sa mga propeta, ganyan makipag-usap si God. Pero sabi diyan, in these last days, He has spoken to us by His Son. No? Yung last days, wala nung panahon ni Jesus hanggang sa panahon natin, last days yun, hindi na last days. Ano? So, gano'ng kahaba yung last days. Simula nung bumaba si Jesus sa earth, kinausap tayo ni God, kinakausap tayo ni God, hanggang sa panahon ngayon, kinakausap tayo ni God through His Son, Jesus Christ. In these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed, heir of all things. So, ang an-appoint na magmamana ng lahat ng bagay, sino po? Si Jesus. And through whom also He made the universe. Sabi sa Old Testament, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pero sabi sa Hebrews chapter 1, through whom, nung kinreate ni God yung universe, kinreate siya sa pamamagitan ni Jesus. Nasundan po natin? Hindi ko, wala po tayong ibang time para pag-aralan. Sabi ko po sa inyo, kulang na isang taon para pag-aralan lahat ng tungkol kay Jesus. Note nyo na lang dyan. Sa Revelation chapter 12, Revelation chapter 12, basahin niyo po doon, ang pangalan ni Jesus, si Jesus kasi, kaya lang siya naging Jesus nung pinanganak siya sa earth. Ano? Ano pangalan niya nung wala pa siya sa earth? Anong pangalan niya nung wala pa siya sa earth? Kasi naging Jesus lang siya nung pinanganak na siya. Sabi kay Mary nung angel, ipapanganak siya, pangalanan mo siya Jesus. Sabi nung angel kay Joseph, pag pinanganak yung anak ni Mary, pangalanan mo Jesus. Naging Jesus lang siya nung pinanganak siya sa earth. Ano yung pangalan niya nung wala pa siya sa earth? Nasa heaven pa lang siya. Kung makikita niyo po yun sa Revelation chapter 12, ang pangalan po niya ay Word of God. Word of God. Yun po yung pangalan niya. No? Revelation chapter 12. Sabi doon, God said sa Genesis chapter 1. Diba? Paano siya nag-create si God? Sa pamamagitan ng salita. Ano? Sa pamamagitan ng salita. God said, let there be light. So yung word na sinabi na yun, ng pangalan ni Jesus, before siya maging Jesus, Word of God. Ano? Kaya po sabi ng Bible, na-create yung universe through Jesus, kasi po, through the Word. Nagsalita si God, na-create. Nasundan niyo po? Ano? Nasundan natin? So kailangan po, ito, ay, mamaya, may explain. So through whom also He made the universe. Kaya na-create ang universe, kasi nagsalita si God, yung salita na yun, si Jesus yun. No? So kaya na-create yung universe. So kaya po, nung nagkaroon ng creation, gawa po yun ng, hindi lang ng God the Father, gawa po yun ng Trinity. The Son, yung anak, si Jesus, is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. No? Mata niyo po yan, yung representation, exactong representation ni God ay si Jesus. At yung radiance, yung kanikningan ng glory ni God na kay Jesus. No? Ganda po, kaya po pag pinag-aralan natin si Jesus, kulang talaga ang isang taon para mapag-aralan po natin lahat ng kay Jesus. Sustaining all things by His powerful word,
Sino nagsusustain ng lahat ng bagay? Si Jesus. Kaya po yung mga planeta hindi nagbabangga-bangga. Kaya po yung araw, nag-stay na siya sa place niya, hindi bumabagsak sa earth. Kasi ang nagsusustain po nun, si God, si Jesus. Masundan po natin? Ano? Ang nagsusustain ng lahat ng mga bagay. Kaya po nag-i-stay yung gravity, nag-stay yung mga electromagnetic fields ng earth. Ano? Kaya po yung bundok, hindi pumupunta sa dagat. Kaya po hindi nahahati yung lupa. Ang nagsusustain po ng lahat ng yan, si Jesus. Kaya po tayo buhay pa hanggang ngayon dahil kay Jesus. He sustains all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So si Jesus po, yung representation ni God, si Jesus yung nagsusustain ng lahat ng bagay, si Jesus yung na-create yung lahat ng universe, buong universe, dahil kay Jesus. Ano? At kinakausap tayo ngayon ni God through Jesus Christ. Nakuha po natin? Ano? So, ganun katindi po yung ginawa ni Jesus. Pero ito mga bagay po na ito, mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan. Lahat po nung pinag-aaralan po natin. Hindi po ito pwedeng sa brain lang natin. Nakuha niyo po ba? Kasi pwede maintindihan mo, pwede maintindihan ng brain natin, pero hindi po pwede mag-stay lang sa brain. Kailangan po pumunta sa heart. Kailangan bumaba sa heart. Sabi mo, kailangan bumaba sa heart. Kailangan bumaba sa heart. Kailangan po bumaba sa puso. Marami po mga tao, anong panahon ni Jesus, na kinausap ni Jesus, nakita nila si Jesus, kasama nila si Jesus. Even po si Judas, ano? Si Judas, 3 years siya kasama ng mga disciples, kasama nila Peter nila John. Ano? Si Judas, meron siyang best teacher, best na leader. Ano, kasama ni Judas, tapos yung mga tao, nakita nila lahat yung mga miracles na ginawa ni Jesus. Nakita nila yung tubig, ginawang alak. Nakita nila yung tinapay, pinarami, isda, pinarami. Nakita nila lumakad si Jesus sa dagat. Nakita nila bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit. Nakita nila lahat yun. Narinig nila lahat ng mga sinasabi ni Jesus. Pero bakit meron pa rin mga tao na hindi naniwala kay Jesus? Ano? Bakit meron mga, kahit narinig nila, kahit naintindihan nila, kahit nakita nila, hindi pa rin sila naniwala kay Jesus, hindi pa rin sumunod kay Jesus. Bakit? Sabi mo bakit? Bakit? Ano? Kasi po ang issue heart. Ang issue puso. Pwede mo maintindihan yung sinasabi ng Bible. Pwede mo maintindihan yung tinuturo ng pastor. Pwede mo maintindihan ng brain natin yung sinasabi ni Jesus at tinuturo ni Jesus. Pero, hindi po mapasok sa puso. Ano? Yung mga tao, kaya po hindi sila sumunod kay Jesus, hindi sila nakinig kay Jesus, hindi sila naniwala kay Jesus kasi ayaw ng puso, ayaw tanggapin ng puso. Ano? Ayaw nilang pagharian sila ni Jesus. Yun lang yun. Ayaw nilang pagharian sila ni Jesus kasi sabi nila, hindi pwedeng, ayaw ko kay Jesus. Ayaw kong magpagharian ako ni Jesus. Ayaw kong sumunod kay Jesus. Gusto ko ako pa rin masusunod. Gusto ko buhay ko pa rin to. Gusto ko yung gagawin ko. Ayaw kay Jesus. Hanggang ngayon po, yun ang problema natin. Kasi pwedeng maintindihan ng brain natin yung mga pinag-aaralan natin. Ito, pwedeng mo maintindihan ng brain mo to. Pero, kinakailangan po pumasok sa puso. Kailangan po revelation. Maging revelation sa puso natin. Tatanggapin natin talaga na si Jesus talaga Diyos. Si Jesus anak ng Diyos. Si Jesus yung representative ni God. Na-create ang universe dahil kay Jesus. Tapos tatanggapin natin sa puso natin na si Jesus, Diyos ko siya, Lord ko siya. At gusto ko pagharian ako ni Jesus. Gusto ko si Jesus yung masusunod sa buhay ko, na magde-decide talaga ako, susunod ako sa sinasabi ni Jesus, susunod ako sa pinapagawa ni Jesus. Kasi po, pag hindi natin, ginaya ko natin yung ginawa ng mga tao before, na sinasabi ng puso natin, ayaw kong magharian ako ni Jesus. Kaya kung may mga tao pa rin na ayaw pumunta sa church, ayaw magbasa ng Bible, ayaw mag-pray, ayaw gawin yung pinapagawa ng Lord. Kasi nga, ayaw nilang pagharian sila ni Jesus. Yun ang problema. The heart of the issue is an issue of the heart. No? The matter of the problem, the heart of the matter is a matter of the heart. Puso ang problema. Ayaw ng pagharian ni Jesus Christ. Ano? So, sabi po dyan, Jesus is either Lord of all, or He is not Lord at all. No?
Hindi pwedeng hap-hap. Sabi sa mo, hindi pwedeng hap-hap. Hindi pwedeng unti-unti. Either Panginoon siya ng lahat, or hindi siya talaga Panginoon. Kasi pag hap lang yung binigay mo kay Jesus, hindi siya Lord. Kasi may hap pa eh. Hindi na nakapang-hap. Kailangan Lord siya ng lahat. Hindi po ibig sabihin perfect na tayo. Lahat ng gagawin natin, tama na. Ano? Hindi na tayo magkakasala, banal na tayo. Hindi po ibig sabihin ng gano'n. Ibig sabihin na talagang kahit magkamali ka, sinasabi mo, Lord, sorry po. Gusto ko po talaga sumunod. Decision ko yun ng heart. Gusto mo, sinusurrender mo yung life mo kay Jesus. Sinasabi mo, Jesus, ikaw po yung masusunod sa akin, ikaw yung Lord ko. Ano? Kasi pagka hindi natin pagka nagtitira pa tayo ng para sa sarili natin, hindi siya talaga Lord. Gusto natin siya maging Lord, Lord ng lahat. Lord na may-ari ng isip natin, may-ari ng damdamin natin, may-ari ng katawan natin, may-ari ng schedule natin, may-ari ng bulsa natin, ng finances natin. Siya yung Panginoon na. Schedule natin siya, Panginoon. Ang gagawin natin sa life natin, ang ginagawa natin, hindi dahil sinabi ng pastor, hindi dahil sinabi ng church, hindi dahil sinasabi ng doktrina, gagawin natin dahil sinabi ni Jesus. No? Kaya tayo pumunta pag Sunday sa church, hindi dahil sinabi ng pastor, hindi dahil sinabi ng kaibigan natin. Kasi dahil sinabi ni Jesus. Ako pa nagpipreach ako, tumatayo ako dito, nagsaserve ako sa Lord, hindi dahil sa gusto ko lang, hindi dahil sa walang ibang magpipreach, no choice. Hindi pwedeng gano'n. Kaya ako po ito ginagawa dahil ni Jesus, dahil pinapagawa niya. Ano? Kaya po, Jesus is our main message. Lahat ng meron tayo dahil kay Jesus. Lahat ng ginagawa natin dahil pinapagawa ni Jesus. Ano? Huwag kang gagawa ng hindi pinapagawa ni God. Ang gawin mo lang kung pinapagawa ng Lord. At make sure na lahat ng ginagawa mo, kaya mo ginagawa, hindi para sa pera, hindi para sa kasikatan, hindi para yumaman, hindi para gumanda buhay. Kasi ginagawa, kasi pinapagawa ni God. Kaya say amen. No? Tayo po tayo lahat. No? So paniwalaan po natin si Jesus, ano man yung sinabi ni Jesus, ano man yung tinuro ni Jesus. Tumingin tayo kay Jesus, pakinggan natin si Jesus at sundan po natin si Jesus. Gawin natin yung pinapagawa ni Jesus. Jesus is our main message. It's all about Jesus. Everything is all about Jesus. It's not about us anymore. Hindi na tungkol sa atin, hindi na tungkol sa ibang tao, hindi na tungkol sa pera, lahat tungkol kay Jesus Christ. Mamuhay po tayo para kay Jesus. No? Nabubuhay tayo para kay Jesus. Yung relationship natin, nag-build tayo ng relationship kay Jesus. Sinasampa natin si Jesus, pinipreach natin si Jesus, at nire-represent po natin si Jesus. So lahat ng gagawin natin dito para kay Jesus na. Sabi mo ulit sa katabi mo, para kay Jesus na. Para kay Jesus na. No? Kaya mo manalangin, Lord, we just thank you. We just worship you. We just believe in you, Jesus. Ano man yung sinabi mo, ano man yung tinuro mo, ano man yung kiniklaim mo, panariniwalaan po namin. At sa umaga po ito, hindi lang kami makikinig, kundi susunod po kami sa inyo. Patuloy po, Lord, humaharap kami sa inyong harapan. Nagpapakumbaba. Patuloy po namin, dinededicate ang aming mga sarili. Sinusubok po namin ang aming mga buhay sa inyo. Inaangkin po namin kayo bilang Panginoon ng aming buhay. Hinahayaan po namin kayo na pagharian po ninyo kami. Ang gagawin po lang namin pag yung pinapagawa ninyo. Pag hindi po ninyo pinapagawa, hindi po namin gagawin. Patawarin po ninyo kami, Lord God, sa mga panahon na kami pinagkakasala, gumagawa kami ng mga bagay na hindi mo naman pinapagawa. Ang nais po namin, may represent ka, masunod ka, mabigyan ka namin ng kaluguran, mabigyan ka namin ng karangalan. Sa umaga po ito, patuloy ka namin tinataas at pinapapurihan. Even Lord, inaangkin po namin na kami po ay iniibig mo, yung favor mo na sa buhay po namin, kami po ay blessed na, pinagpala na, dahil po naniwala kami kay Jesus at dahil susunod kami kay Jesus Christ. Dahil po sa death ni Jesus Christ sa cross, kami po ay favored na, kami po ay tinanggap mo na bilang inyong mga anak. Salamat po, pinupuri ka namin, niluluwalhangin ka namin, pinadakila ka namin. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.